Isang likas na dog lover si Chukoy. Sa edad na 8, nakapag-uuwi siya ng 2 o 3 ligaw na aso na nakatira sa lansangan. Naaawa kasi siya sa mga asong pag-alagala sa kalye. Gayong ang trabaho ng ama niya ay pang-eembalsamo ng mga patay, hindi naman itututol sa pagkupkop sa mga aso na aalagaan niya. Mahilig din kasi ang ama niyang si Mang Eric sa mga aso. Napapalapit din ang Ginoo sa mga ganoong uri ng nilalang na nilikha ng Diyos. Ang kuya lang niyang si Kokoy na nag-a-abroad pa sa Saudi ang taliwas na mag-alaga ng aso. Dahil para sa nakatatandang kapatid, medyo abala rin. Nakakaubos ng oras sa pag-aalaga at maliban pa dun ay may hindi kaaya-ayang amoy. Dudumi at higit sa lahat, ayon dito ay pabigat pa sa bahay. Pero para sa mag-amang Chukoy at Mang Eric, ang askal ay naghahatid sa kanila ng kasiyahan. Nakakawala ng problema at nakakatanggal pati ng lungkot. Subalit hindi tumatagal sa kanila ang mga asong kinukupkop ni Chukoy. 3 hanggang 4 na buwan lamang ang itinatagal na mga askal sa bahay nila. Pinakamatagal na ang 1 taon. Namamatay rin kasi agad ang mga aso sa kanila dahil sa sakit na nakukuha sa labas o sa lansangan. Labis ang kalungkutang naramdaman na yon ni Chukoy. Kaya tumigil din siya sa pag-aalaga at pagkupkop ng asong kalye sa lansangan upang hindi na muling maranasan pa ang masaktan. Sumapit ang 2 dekadang kaarawan ng binata nang makatagpo siya ng bagong kaibigang asong kalye. Muling umahon sa puso niya ang pagiging mapagmahal sa hayop. Nanumbalik ang pagiging askal lover ni Chukoy nang makatagpo siya ng asong kulay tsokolate na batik-batik. Nakalabas ang dila nito habang kumakawag ang buntot. Tila ba gustong magpaampon sa kanya. Pinagpepiestahan man ang langaw dahil sa kakaiba nitong amoy, hindi nag-atubili ang binata na kunin ang asong si Tsokolate. Hindi nagpumiglas ang marungis na nilalang. Sinusubukan pa nga nitong dilaan ang mukha niya. Pero umiiwas siya. Sobrang baho na kasi ng aso. Amoy magkahalong ebak at kanal. Paniguradong gumulong-gulong pa ito sa dumi ng tao bago magpaampun sa kanya. Ayos ka din oh. Maliligo ka muna sa ebak bago kita ampunin. Kung iwan kaya kita dito. Nag-beautiful eyes pa ang kulay tsokolate bago magiliw na tumahol. Tuwang-tuwa ang binata nang bumibida pa ito sa kanya. Pilit inaabot ang kanyang mukha. Napakagandang kulay ng asong yon, gayong halata na askal ito. Pakiwari niya siguro, baka may nagmamay-ari sa kinupkup niyang hayop. Choco ang ipapangalan ko sa'yo. Nagustuhan niyo ng napulot niyang aso. Dahil na rin sa kulay nito, kaya bagay ang Choco na ipangalan sa kanya. Bukod pa ron, malapit din sa pangalan niyang Chukoy. Inuwi na lang muna ng binata ang askal na yon, tapos maiging nilinisan. Natuwa naman si Mang Eric nang may bago siyang dinala sa tahanan nila na askal. Nasabi kang may edad na lalaki na may sasalubungin nitong muli pag-uwi galing sa morgue. Mapapawi ang pagod nito sa santambak nitong aayusan ng mga bangkay kapag may asong sasalubong sa kanya. Samantala, ang kuya Kokoy niyang kakauwi lamang sa Pilipinas, napapailing na lamang. Hindi ito sang-ayon na mag-uwi siya ng bagong alagain sa matagal na panahong hindi siya nag-aampon. Napakabibo kasi nitong askal na to, kuya. Kaya ako kinuha. Kusang lumapit sa akin. Parang gutom na gutom pa. Kaya yun, naawa na ako. Napaismid ang kuya Kokoy niya. Bagong papakainin. Bagong alagay na naman yan dito, Chukoy. Di ka na talaga nadala. Mamamatay din yan. Masasaktan ka na naman. Kaagad na umiling si Chukoy, kasunod ang mahina niyang pagtawa. Alagaan ko tong mabuti, kuya. Papakainin ko. Siguradong matutuwa ka rin dito.
Matutuwa? Matutuwa ba ako na makaamoy ng ebak niyan dito sa bahay natin araw-araw? Ako naman ang maglilinis, kuya abala pa rin yan. Grabe ka naman, kuya. Sinabi ko lang yung akin, Tsukoy. Sige nga, di ba may trabaho ka sa talyer? O sino mag-aasikaso niyan dito kapag wala ka? Alangan naman si tatay. Marami ang aasikasuhin patay sa morgue. Maaga pang magigising si tatay tapos maglilinis lang ng dumi niyan? Hindi ko maatim. Hoy, alaga mo yan ha. Ikaw ang may responsibilidad niyan. Napakamot ng ulo ang binata. Ikaw muna magbantay sa aso nating si Choco, kuya. Please. Next year pa naman ang flight mo sa Saudi. Aso mo lang yan. Mariing saad nito sa kanya. Kailan pa ako nagkaroon ng aso? Ikaw lang naman na matyagang kumukupkup sa mga marurungis na nilalang na yan Kokoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Masasaktan ng aso. Sumingit na si Mang Eric sa pagsasagutan ng dalawang magkapatid. Tignan mo, nasa sulok na. Masamang tinignan lang ni Kokoy ang kulay tsokolating asong nasa sulok. Bahala nga kayo dyan. Gastos nyo pagkain yan ha. Wala akong obligasyon dyan. Tsukoy, patahimikin mo yung aso mo ha. Ayokong makarinig ng tahol niyang pabigat na yan. Matutulog ako. Sinasabi ko sa'yo ha, kapag ako nagising sa tahol niyan, pasensyahan tayo. Baka kung anong gawin ko dyan. Binalaan pa siya ng nakatatandang kapatid bago pumasok ng kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. Hinagkan niya ng mahigpit ang askal na mangiyak-ngiyak na. Grabe naman si kuya. May damdamin din naman ang mga hayop, no? Bakit siya nagsasalita ng ganun? Bumangon si Mang Eric sa malambot na sofa na hinihigaan nito at nilapitan siya. Mabuti pa ilabas mo na yan si Choco. Ikulong mo na siya sa kulungan niya at itali. Po? Bakit po, tay? Mas hinigpitan pa ni Tsukoy ang pagkakayakap kay Choco. Kita mo ang kuya mo kanina? May tama siya. Kapag dito pa yan dumumi, maaamoy niya yun. Baka magising pa siya. Saktan pa niya yang si Choco. Dapat pala, sa Saudi na lang ulit si kuya. Para malayang makakatakbo dito si Choco sa bahay. Walang magbabawal. Tsukoy, narinig ko yon. Tay naman, bakit ba hindi matanggap ni kuya na may aso tayo? Bunso, kung ikaw ang papipiliin, kuya mo o si Choco? Napaisip ang binata at walang ganang sumagot. Siyempre si kuya, tay. Kapatid ko po siya Tinapik siya ng ama sa balikat. O sundin mo na lang ang kuya mo. Ayos ba? Mahina siyang napatango. Sige na, ikulong mo na si Choco. Patulog ka na rin. Maaga ka pa bukas sa talyer. Wala na lamang nagawa si Tsukoy kundi sundin ng ama. Alang-alang sa katahimikan din ng kapatid niyang nahihimbing sa pagtulog. Matapos niyang maitali at maikulong si Choco, pumasok na siya sa loob. Sinilip niya pa muli ang alagang malungkot na nakabaluktot ang katawan. Humingi siya ng tawad dito at hinimas ang ulo. 2:00 ng madaling araw nang magising ang tatlo sa sunod-sunod na pagtahol ni Choco sa labas. Bumakas agad ang panggagalaiti sa mukha ni Kuya Kokoy at susuguri ng aso sa labas. Subalit bigla silang nakaamoy na parang sinisilaban sa paligid. Parehong nanlaki ang mga mata ng mag-aama nang mapagtantong mabilis na gumagapang ang apoy sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Sunog! Tulungan niyo kami! May sunog! Inubo na sila sa tindi ng nakapalibot na usok sa paligid. Hindi na naasikaso ng mag-aama na mag-alsabalutan o magsalba ng mga gamit. Ang naisip agad nila ay ang tumakas sa peligro ng sunog. Tatakbo sana si Tsukoy palabas sa tarangkahan nang balikan niya si Choco at pakawalan sa kulungan nito. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras,
Natupok ang bahay nila Tsukoy at 6 na iba pang bahay ng sunog. Huli na nang rumesponde ang mga bumbero para apulahin ang maagang patuloy na kumakapal na apoy. Walang naisalbang gamit ang mag-aama maliban sa kanilang sarili at huling suot nila. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga alagad ng batas, ang sanhi daw ng sunog ay dulot ng sala-salabat na kable ng kuryente. Pumutok daw yon sa poste. Hindi lang yon, di umano ay may nakaiwan daw sa kalapit nilang bahay na nakacharge ang cellphone habang natutulog. Hindi na malaya na mag-ama, nadamay din sila sa malagim na trahedyang yun. Mahigit 10 minuto bago ang sakuna, tahol na pala ng tahol si Choco. Pero dahil sa pagod ng tatlo, malalim at mahimbing din ang pagkakatulog nila at huli na ng magising ang mag-ama. Tay, kuya, saan na po tayo ngayon titira niyan? Huwag kang mag-alala, bunso. May apartment ako na ipundar sa kabilang bayan. Nireserve ko na yon dati pa, in case na may hindi magandang mangyari. Inakbayan ni Mang Eric si Kokoy. Sumisinghot ito na napapahikbi. Salamat anak ha. Akala ko sa kalsada na tayo pupulutin eh. Wala ho yun, tay. Para saan pa na nag-abroad ako kung wala akong seguridad para sa tatay at kapatid ko, hindi ba? Niyakap ni Tsukoy ang nakatatandang kapatid. Sumali na rin ang kanyang ama. Bumaha ng emosyon sa puntong yon, pero kumalma din sila ng di kalaunan. Nang maghiwalay ang mag-ama sa pagkakayakap, nagulat ang binata nang yumakap ang kanyang kuya sa aso niyang si Choco. Hinimas nito ang balahibo, tapos tinapik ang ulo. Choco, sorry kung may nasabi akong hindi maganda sa mga tulad mong askal. Kung hindi dahil sa pagtahol mo, hindi kami magigising. Baka kasama na rin kaming natupok ng apoy. Hindi kami mabubuhay sa pangalawang pagkakataon. Salamat ha. Minarkahan pa ni Kokoy ng halik ang aso. Magiliw na dinilaan naman ni Choco ang mukha ng binata bilang pagtanggap ng pasasalamat nito. Hindi ito umangal kahit nalawayan ang mukha nito. Sa halip, magaan itong hinaplos muli ang kulay tsokolate nitong balahibo. Tuwang-tuwang pinagmasdan ni Chokoy ang kuya niya at ang kanyang alaga. Napanatag ang kanyang loob nang sa wakas ay natanggap na rin ng kanyang nakatatandang kapatid ang napulot na alagang aso. Dahil doon, isinama na rin nila si Choco sa napundar na apartment ng kanyang kuya Kokoy. Pagkarating sa apartment, okupado na ng mga bagong kagamitan ang nandun. Bumili na rin sila ng mga bagong maisusuot. Maski ang dog food na para kay Choco, pinaglaanan din nila ng gastos. Oh, kumpleto na yan ha. Yung bagong kulungan ni Choco nasa sala. Yan naman yung buhangin niya kung saan siya pwedeng dumumi. Turuan mo na sa buhangin siya dumumi ha. Napanood ko sa YouTube na tinatabunan nila yung poop nila. Eto naman, yung dextrose powder niya. Kanawin mo sa inumin niya. Makakatulong din yan sa kanya para mas lalo siyang lumakas. Magkakaroon siya ng dagdag energy. Natouch si Tsukoy nang initian ang kuya Kokoy niya. Dahil naging malapit na ang kuya sa kanyang alaga, mas naging malapit na rin ang loob ng magkapatid sa isa't isa. Tuwing wala si Mang Eric na nagtatrabaho sa morgue at si Tsukoy naman sa talyer, si Kokoy ang nag-aalaga kay Choco. Tinuturuan din ng kanyang kuya ng mga bagong tricks ang aso. Madaling natuto ang askal. Sa pagsenyas pa lang ng kanyang kuya, kaagad nitong napapasunod. Sa pag-upo, pagtayo, paggulong, at kapag may papakuhanin ng kung ano-ano. May inggit na ngang nararamdaman si Tsukoy dahil mas sumasama na at marami ng bonding ang kanyang kuya at si Choco. Sa kabilang banda naman, natutuwa siya dahil nahihilig na si Kokoy sa aso na kung dati isang malaking abala lamang sa bahay para sa kanyang kuya.
Lumipas ang isang buwang paninirahan sa apartment ng kanyang kuya nang may bagong lipat sa paupahang apartment sa tapat din mismo nila. Nagpakilala sa kanila itong si Aling Veronica na sa pakiwari nila nasa humigit 40 na ang edad. Palagi itong nagdadala ng ulam tuwing hapon sa apartment nila. Sobrang giliw nito sa mga kalapitbahay, palakwento at kung minsan nga mahihiya ka na lang magpaalam na may gagawin pa dahil wala itong awat sa pagkukwento ng buhay ng ginang. Naging kaklose ito ng kuya niya, samantalang siya'y napipilitan na lamang makinig kay Aling Veronica. Hindi na makasingit sa pagsasalita dahil hindi pa ito tapos sa pagkukwento. Hindi pa man nakakaharap ng kanilang amang si Mang Eric ang ginang dahil buong araw itong nasa morgue at araw-araw may customer na patay na dapat ayusan. Gustong-gusto ng araw ng ginang na makilala ang ama nila dahil single din ito kagaya ng kanilang tatay. Pero pabiro lamang. Wala namang problema sa bago nilang kakilala at mapagbigay na kapitbahay. Pero sa tuwing nag-aabot ng ulam si Aling Veronica sa magkapatid, naririnig nila ang pagngingit-ngit at walang awat na pagtahol ni Choco sa sala. Tila ba hindi gusto ng kanilang alaga ang bagong kapitbahay na may edad na. Psst, kuya, patahimikin mo nga si Choco sa sala. Kahapon pa yan ganyan kapag nandito si Aling Veronica. Nakakahiya. Ikaw na magpatahimik, Chukoy. Lalabasin ko lang si Aling Veronica. Tiyak akong may ibibigay na naman yung lutong ulam niya. Makailang beses silang nakarinig ng tumatao sa pamilyar na boses ni Aling Veronica. Pinagbuksan niyo ni Kokoy. Magiliw siya nitong binati, sabay abot ng mainit na ulam na nakatakip pa ng platito. Ay heto, Kokoyo. Biyernes ngayon. Hulaan mo kung ano yung niluto ko. Sige nga. Munggo po? Tumpak! Oh, eto kunin mo. Dahan-dahan lang anak. Mag-iingat ka. Mainit pa yan. Baka mapaso ka. Naku, nag-abala pa po kayo ulit para sa amin. Salamat po. Walang anuman yon, iho. Basta para sa'yo. Saglit lang po Isaling ko lang po ito sa mangkok namin. O sige. Kahit wag mo nang hugasan. Ayos lang. Opo. Teka lang po Dahan-dahang inilapag ni Kokoy ang mangkok ni Aling Veronica sa babasaging lamesa nila. Kumuha siya ng mangkok saka isinalin yon. Rinig niya ang malakas na pagtahol ni Choco sa sala. Pinandilatan ng mata ng binata ang nakababatang kapatid. Kahit na hinahaplos na niya para paamuy ng aso, ayaw pa ring mahinto sa pagtahol ni Choco. Mas lalo pa itong nagiging agresibo at mabangis na kumakawala kay Chukoy. Nagsenyas na lamang siya na hintayin ito. Ibabalik lamang ang mangkok sa ginang. Tumango ang binata. Dali-daling hinarap niya si Aling Veronica. Salamat po uli sa munggo, Aling Veronica. May ulam na po kami mamayang gabi. Eto naman, nakailang pasalamat ka na sa akin. Wala yun. Parang anak ko na rin kayong dalawa ni Chukoy. Naalala ko tuloy yung inalagaan kong bata doon sa Romblon nung naging kasambahay ako noon. Sumulyap siya sa likuran. Paniguradong mapapasabak na naman siyang muli sa panibagong bakbakan ng pakikipagkwentuhan kay Aling Veronica. Madali naman siyang nakahanap ng pagkakataon para magpalusot sa bagong kapitbahay. Aling Veronica, saka na po natin pagkwentuhan yung buhay niyo sa Romblon, At kung paano kayo naging kasambahay doon. Patatahimikin lang po namin ang aso namin. Batid na rin kasi niya na mapapahaba lang ang kwentuhan nilang dalawa. Ganun ba? Sige, wala naman din akong gagawin sa buong maghapon. Siya nga pala, wala pa ba dyan ang ama nyo? Wala po Ginagabi na po yun sa trabaho niyang hanap patay. Ganun ba? O sige, sa susunod na lang. Ikukwento ko sa'yo ha. Sana sa susunod na magdala ulit ako ng ulam sa inyo, di na tumahol ang aso nyo. Napatawa ng konti si Kokoy. Opo, sana nga po.
Pag-alis ng ginang, napabuntong hininga si Kokoy. Pagpasok ng binata, pinaamo na niya ang asong patuloy pa din na nag-aalboroto sa galit. Wala itong tigil sa kakangit-ngit. Inaangilan pa siya at ang bunsong kapatid. Ano bang problema ni Choco? Bakit tayo niyan tumigil? Patuloy na sinasaway ni Chokoy ang aso niya sa kakahimas nito ng magaan sa balahibo. Binibigyan niya na ito ng dog food, subalit hindi nito pinapansin ang hinahain niya sa kanyang palad. Sinisindak pa din sila ng magkapatid ng kakaiba nitong tunog na ginagamit lang nitong pang-defense mechanism. Shh! Ano ba, Choco? Stop! Bad yan, ha? Mabait naman si Aling Veronica, Choco, ha? Bakit ka ba galit na galit sa kanya? Malakas at nakakagulat na tumahol si Choco, dahilan para may lumabas na hindi maganda sa bibig ni Kokoy. Napamura ito habang si Chokoy napaangat ng dalawang balikat. Abay, lintik naman talaga, oh. Ano bang problema mo, Choco, ha? Tigilan mo yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, baka hindi ako makapagtimpe, aba. Nilingo ni Chokoy ang tinititigan ng askal sa bintana. Pansin niya na may sumilip na mga mata. Ibinalik niya ang tingin yun sa aso at lumingon ulit. Nawala na lamang sa isang iglap ang mga pulang matang nakasilip sa bintana. Kuya, may sumilip. Tinuro niya ang bintana. Tumungo siya doon at chinek kung sino ang taong sumisilip. Inilabas niya doon ang ulo at tinignan ang taong tumitiktik sa kanila. Wala naman siyang napansing kahit sinong dumaan. Maliban na lang kung alerto itong nakapagtago sa isang lugar. Tinabingan na lamang niya ng kurtina ang bintana. May sumilip talaga, kuya. Kaya wala pa ring tigil sa katatahol tong si Choco. Baka nga may nakita tong alaga natin, kaya kumakahol. Oh, nag-behave na nga, oh. Pakainin ko na si Choco, kuya. Siguraduhin mo munang nakakandado yung pinto. Tutal, 10 oras na ring uuwi si tatay. Baka kawatan na yung nagmamanman sa atin. Hindi na pala natin alam. Sumang-ayon si Chokoy. Kaagad siyang tumalima at tiniyak na nakalak ang bintana at naisarado ng maigi ang pinto na maaaring mapasukan ng akyat bahay. Pinatulog niya muna ang kanyang kuya Kokoy bago binantayan si Choco. Kinutuhan niya rin ang aso. Naghanap siya ng surot sa alaga para hindi madapuan ng pagkabagot habang hinihintay ang ama. Nasa kalagitnaan siya ng pagtatanggal ng peste sa balahibo ni Choco nang maging alerto muli ito. Tumayo si Choco at nagkakawag sa kanya. Gaya kanina, ngumingit-ngit na naman ito. Tila ba nakakaramdam ng panganib na umaaligid sa kanilang bahay. Choco, shh! Oo na, may akyat bahay. Huwag ka maingay, shh! Baka malaman ng kawatan na yun na alam nating nandito siya. Hindi natin mahuhuli yun, sige ka. Tila naintindihan naman ni Choco ang sinabi niya. Kaya paunti-unti, humihina ang pag-angil nito hanggang sa nagmistulang ngir-ngir na. Naupo ang aso at inantabayanan siya kung anong maaaring gawin. Behave ka lang dyan, ha? Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Sisilipin ko lang yung kawatan na yun. Lawit ang dila ni Chokong sumang-ayon sa kanya. Good boy. Kumuha siya ng matigas na bagay na maaaring ipanghampa sa masamang loob. Naisip niyang hindi na lamang sana bubuksan ang pinto. Pero dala ng kuryosidad na kung meron ngang nagtitiktik sa kanilang bahay, binuksan niya yun para makasiguro. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tubo. Dahan-dahang pinihit niya ang seradura bago lakas ng loob niya yung binuksan. Walang tumambad sa kanyang harapan. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang sa pagtingala niya'y may matamaan siya sa itaas na lumilipad na nilalang. Kaagad niyang isinarado ang pinto. Tarantang sinusiya ng seradora. Nalaglag pa yun sa sahig. Pero tinibayan na lamang niya ang loob na maayos na ipasok ang susi sa butas ng seradura. Bago yung siniguradong nakasarado na.
Bigla ang paglusob ng takot sa buong sistema niya. Walang awat sa pagtibok ang kanyang puso. Ramdam sa dibdib ang paglindol ng kanyang baga sa kanyang namataan. Tumahol na si Choco pero alerto niyang sinaway ito para hindi magising ang kuya niya. Subalit huli na nang walang awat na itong tumatahol. Nasapo ni Chocoy ang kanyang noo. Ilang saglit lang, lumabas na ng kwartong yon ang nakatatanda niyang kapatid. Galit ang bumakas sa itsura nito dahil sa istorbong nilikha ni Choco. Ano bang tinatahol-tahol niyan, ha? Kuya, may manananggal sa labas. Mula sa mapait na reaksyon ng kanyang kuya, napalitan niyo ng panlalaki ng mata. Sumilip ito sa bintana. Bahagya nitong hinawi ang nakatabing na kurtina at malikot ang itim na mata nitong hinanap ang nakakatakot na nilalang na sinabi niya. Diskumpyado na bumaling sa kanya ang kuya niya. Niloloko mo naman ako, Chokoy eh. Wala naman eh. Nandyan lang yun, kuya. Lumabas ka, sige. Tumingala ka. Makikita mo yung manananggal. Eh bakit naman ako lalabas? Eh nakakandado na yan. Ano yun? Magpapakain ako sa aswang? Sus, duwag ka lang, kuya eh. O kita mo si Choco, behave na. Ibig sabihin lang nun, wala nang panganib. Saka, hindi bahagang buntot ko, no? Kagigising ko lang kasi. Palusot. Sa tagpong yun, parehong napalundag sa gulat ang magkapatid nang may kumatok sa pinto. Binundol sila ng nerbyo sa dibdib. Kaagad lang bumalik ang normal na pintig ng puso nila nang marinig ang boses ng kanilang ama. Mga anak, Kokoy, Chokoy, bakit nakakandado ang pinto? Pagbuksan niyo ako! Kinapkap ni Chokoy ang susi sa bulsa. Nang madukot yun, binuksan niya ang seradora. Sinalubong niya agad ng tanong si Mang Eric. Tay, may nakita po ba kayong kakaiba sa labas? Dahil sa nahihintakutang tanong na yon ng binata, nagsalubong ang kilay ng Ginoo. Lumundag ang puso ng kanyang ama na napasapo sa dibdib. Ay, ano bang bungad mo na yan sa akin, anak? Nakakagulat ka. Tay, may manananggal daw po sa labas. Ano? Manananggal? Naniniwala kayo sa ganyan? Wala akong napansin sa labas. Kanina pa po kasi tahol ng tahol si Choco eh. Tapos may nakita ko kanina sa labas. May lumilipad pong manananggal. Baka naman malaking paniki lang yung nakita mo kanina. O baka ibon. Halusinasyon mo lang yan, anak. Saka, natural lang sa asong tumahol. Nagugutom eh. Pakainin mo. Tay, pinakain ko na ho yan. Pakakainin ko ulit. Maniwala naman kayo. Kumpiyansang lumabas si Mang Eric upang iligid ang paningin. Nilibot nito ang paligid. Tiningala din nito ang bubungan ng apartment. May itim na pusa nasa bubungan. Baka yun yung tinatahulan ni Choco. Hindi talaga, tay. Mabuti pa kayong dalawa, magpahinga na lang. May trabaho pa kayo bukas na umaga. Itulog mo na yan, Koy. Mabuti pa nga. Nataantok na ako. Tara na sa loob. Ipinagkibit balikat na lamang yon ang binata. Baka dala lang ng pagkahapo at pagod na nararamdaman, kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita niya. Sabay na maagang bumangon ng mag-amang Chokoy at Mang Eric upang magbanat ng buto. Kumuha lang ng 2 hiwa ng tinapay ang may edad na lalaki bago ito umalis. Nagchat kasi ang amo nito na marami ng nakahilerang patay ang kailangang ayusan. Habang ang binata naman, nilibang muna ang sarili sa paglalaro sa asong si Choco. Gumaya ka na, Chokoy. Malilate ka niyan. Maaga pa naman, kuya. Mabuti nang maaga kaysa mahuli. Tandaan mo, trabaho yan. Huwag mong pabayaan yan. Mahalin mo. Minsan ka lang makahanap ng ganyang oportunidad. Seryosong payo sa kanya ng nakatatandang kapatid. Kuya, tutuloy ka pa ba sa Saudi next year? Pwede bang dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho?
Para naman magkakasama-sama na lang tayong apat nila Choco. Napasimangot si Kokoy. Nakakalungkot man pero kailangan. Para din naman sa inyo to eh. Para sa future natin at security kung may mangyari man. May pangarap din kasi akong dapat matupad. Bumaba ang kurba ng labi ni Chokoy. Nalungkot ito na hindi na naman niya muling makakasama ang kuya. Gusto ko rin sanang sumunod sa inyo sa abroad nun, kuya eh. Kasi malaki ang kita kumpara dito sa Pilipinas. Iniisip ko lang ang homesick. Iba pa rin po talaga kapag dito ka sa sarili mong bansa magtatrabaho. Kasi dito tayo nang galing eh. Alam mo, Chokoy, huwag mong isipin yung ma-homesick ka kapag nasa ibang bansa ka na. Isipin mo yung goal mo sa sarili mo at sa aming mga pamilya mo. Paano kung mag-asawa ka na, di ba? Di may nakahanda ka na. Sakripisyo at pagtitiis lang, bunso. Sabagay, may point ka po, kuya. Inakbayan siya ng kuya Kokoy niya at tinapik ang likuran. Kung ano man na maging desisyon mo, bunso, nasa likod mo lang ako. Napangiti si Chokoy. Nahihiyang nagpasalamat naman siya sa nakatatandang kapatid, gayong may pagkakorni para sa kanya. Oh, kumain ka na, aba. Mamaya mo na laruin si Choco. Uuwi ka rin naman mamaya eh. Maglalaro ulit kayo. Nagtungo sa lababo si Chokoy. Saka naglinis ng kamay bago sumandok ng sinangag sa pinggan. Paspasan ang pagsubo niya. Nagsipilyo, naligo, nagpalit ng kulay berde na t-shirt at maong na short. Tsinelas lamang ang isinuot niya sa kanyang paa. Larga na po ko, kuya. Ikaw nang bahala kay Choco, ha? Oo na. Ikaw mas nag-aalala ka pa sa aso, ha? Kaysa sa sarili mong kapatid. La, si kuya nagselos pa. Siyempre, nag-aalala rin ako sa'yo. Naku, ikaw ang mag-iingat. Kayo ni tatay. Kapag lumipad ka na ulit, mag-iingat ka. Yun ang ibig kong sabihin. O siya, sige na. Lumarga ka na. Habang papalayo, kinawayan siya ng nakatatandang kapatid. Gumanti rin siya ng pagkaway sa kuya Kokoy niya. Pero yun na ang huling pagkikita ng magkapatid. Dahil kinagabihan nang umuwi na siya ng bahay, nadatnan niyang parang magulo ang loob nun. Tumba ang mesa at kalat-kalat ang mga kasangkapan sa kusina. Tila ba dinaanan ng matinding sakuna ang loob ng kanilang bahay. Sa isip-isip ng binata, baka nilooban sila. Kuya! Kuya, nasan ka? Kuya! Nilibot niya ang buong bahay, pero walang Kokoy ang nagpakita sa kanya. Nakarinig siya ng sunod-sunod pero mahihinang pagtahol ng aso. Natagpuan niyang duguan na nakahandusay sa sahig si Choco. Umiingit ito sa sobrang sakit. Natuklap ang balat nito ng bahagya sa katawan. Nanginginig ang ulo nito na pinipilit siyang tignan. Choco! Hindi! Niyakap niya ang duguang katawan ng alaga. Saktong dumating din ang kanyang ama. Nanlaki ang mga mata nito nang natunghaya ng kalunos-lunos na senaryo ng pinakamamahal nilang alaga. Ano nangyari dito, anak? Si Choco, bakit nagkaganyan? Nasaan ang kuya mo, bunso? Umiling ang binatang patuloy na umaagos ang mga luha sa mata. Nasamid siya bago makapagsalita. Tay, dalhin po natin sa vet si Choco. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-ama. Isinugod nila sa pinakamalapit na bukas na pagamutan ng mga hayop ang kanilang alaga. Kaagad na nilinisan ng sugat ang aso. Binuhusan ito ng gamot. Tinapala ng benda at hinintay na matuyo. Nakahinga sila ng maluwag nang masigla na muli si Choco. Pwede na rin daw itong umuwi ayon sa veterinaryo. Buti na lang, tay. Maayos pang nakakahinga si Choco nung dinala natin sa vet. Pero kung hindi agad natin siya nadala sa klinik, baka namatay na siya. Yung kuya mo, anak. Si kuya. Nag-umpisa nang tumulo ang mga luha sa mata ng binata.
Hindi ko po siya makita dito sa bahay, Tay. Nawawala po si Kuya. Hindi yan totoo, anak. Hindi siya mawawala. Alam kong nandyan lang siya. Uuwi din yun. Hindi naman siya nagpaalam sa atin, Tay. Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Saka, Tay, sabi niya dito lang siya sa bahay. Aalagaan niya si Choco. Pero heto ang tumambad sa atin. Magulong bahay. Nilooban tayo, Chokoy. Dinukot ang kuya mo. Pinahid niya ang nangingilid na luha sa mga mata. Ire-report na ba natin to sa mga pulis, Tay? 24 oras nang wala si Kuya. Kailangan natin siya makita, Tay. Maigi nga ipaalam na natin, anak. Nag-aalala na rin ako eh. Ipinagbigay alam ng mag-ama sa mga otoridad ang pagkawala ni Kokoy. Inilista lang ng mga alagad ng batas sa kanilang lugar ang kaso nito. Hindi daw muna prioridad ng mga pulisya ang ifinail nila sa nawawalang mahal sa buhay. Marami daw kasing kaso pa ang inireresolba sa lugar nila na dapat bigyan ng atensyon. Yun ang mga natatagpo ang patay sa kabilang bayan na wakwak ang dibdib hanggang tiyan. Wala ng puso at iba pang lamang loob. Bukod pa ron, mahaba ang listahan ng mga missing persons sa kanilang lugar na 1 linggo nang pinaghahanap. Pinagtagpi-tagpi nila yon. Nalaman nilang baka konektado yun sa pagkawala ng mga biktima na natagpo ang karumal-dumal na wala ng buhay. Lubos na nag-alala sina Mang Eric at Chokoy kay Kokoy. Tay, baka si Kuya magaya na lang sa mga natagpuang wala ng lamang loob, Tay. Panakanakang humikbi ang binata. Hindi ko kakayanin kapag nawala si Kuya, Tay. Shh! Huwag kang mag-isip na negatibo ng ganyan. Malakas ang kuya mo. Hindi siya kaya ng mga sindikato o sino mang dumukot sa kanya. Makakaligtas siya. Magtiwala ka lang, anak. Hindi na kinaya ni Chokoy ang bugso ng damdamin dulot ng pag-aalala sa kuya. Sariwang-sariwa pa sa alaala niya ang mga pag-uusap nilang dalawa at kung paano siya nito payuhan. Sa ngayon, anak, ang magagawa na lang natin ay ang maghintay sa mga pulis. O kaya tawagan mo ng tawagan ng kuya mo. Baka sakaling sagutin niya at nang malaman natin kung nasaan siya. Tay, mag-a-abroad pa si Kuya next year eh. Ayokong iwan niya tayo gaya ng pag-iwan sa atin ni Nanay. Iba naman ang nanay mo. Iniwan niya tayo kasi hindi niya tayo mahal. Mas pinili pa niya ang lalaking yun kesa sa sarili niyang pamilya. Nakaramdam ng paghagod ng mga balahibo sa binti si Chokoy. Lumapit na pala ang asong si Choco upang pagaangin ang kanyang kalooban. Binuhat niya yon at kinalong sa mga bisig. Tulungan mo kong hanapin si Kuya, Choco, ha? Nag-aalala kami ni Tatay sa kanya eh. Sana naman makapagsalita ka para malaman namin ang tunay na nangyari sa'yo. Masakit pa ba to? Hinawakan niya ang malaking kamot sa katawan ng askal. Napaalulong ito sa sobrang sakit. Humingi agad siya ng dispensa sa alaga. Oh, sorry na, Choco. Sige na, pahinga ka na doon. Ayos lang ako. Magpagaling ka doon sa kulungan mo. Mamaya, may ihahalo akong gamot sa tubigan mo para mas madali kang gumaling. Bumalik si Choco sa kulungan. Awang-awa siyang pinagmamasda ng minamahal na alaga. Malaman ko lang talaga kung sino may gawa nito kay Choco. Hindi ko siya sasantuhin. Anak, wala ka pang tulog. Magpahinga ka muna. Bukas mo na hanapin ang kuya mo. Kayo rin po, Tay. Maaga ka pa pala bukas sa trabaho mong hanap, Patay. Nakadalawang araw ka pong hindi nakapasok. Nangangalumata ka na rin po, oh. Importante ang tulog sa inyo sa ganong uri ng trabaho, Tay. Hinalikan siya nito sa noo. Inaantok na nga ako, anak. Halika na, para may lakas tayo bukas. Hihilata na sana ang mag-ama nang makarinig sila ng malakas na kalampag na tila ba may lumapag sa kanilang bubungan.
Ano yun? Biglang napabalikwas ng bango ng mag-ama. Tumahol si Choco. Tiyak siyang may panganib na namang umaaligid sa kanilang bahay. Kumaluskos ang yerong bubungan. Kinakayod ang yero. Nakakarindi sa pandinig ang nililikha ng nilalang sa itaas. Tay, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Yung aswang po. Usa lang yan, anak. Ugawin mo na lang. Hindi po, tay. Madali siyang nagtungo sa kusina. May naisip siyang ideya upang lumaya sa kanilang apartment ang nilalang na bumubulabog sa kanila sa gitna ng gabi. Oh, anong gagawin mo, anak? Kukuha po ako ng isang garapong asin. Pagkakuha ng garapon ng naglalaman ng punong-puno ng rock salt, matapang na lumabas siya sa apartment. Tinatangka naman siyang pigilan ni Mang Eric, pero hindi siya nagpapigil kahit delikado. Sinalok niya gamit ang isang kamay ang buo-buong asin. Pagkatapos ay buong lakas na isinabo yun sa bubungan, kung saan natagpuan niya na may 2 kalahating katawang nilalang. Isang babae at lalaki ang kumakaskas gamit ang matatalim na kuko sa yero nila. Umalis kayo dito! Layo! Hindi pa nakontento si Chukoy. Lahat ng laman ng garapong yon, sinimot niyang isinaboy. Parang umulan ng asin na tumagiktik yon sa yero. Nakita niya ang pag-usok ng kalahating katawang lumilipad na halimaw. Walang nagawa ang mga nilalang, kundi ang lumipad palayo. Ayan! Wag na kayong babalik! Hindi makapaniwala si Mang Eric na totoo ang mga aswang. Kitang-kita yon ng 2 mga mata niya. O ano, tay? Naniniwala ka na? Nakabuka lamang ang bibig ng Ginoo. Natunga nga ito sa nasaksihan. Anak, pumasok ka na lang. Baka balikan tayo ng 2 yon. Huwag kang mag-alala, tay. Sisiguruhin ko na mapapatay ko na yung 2 aswang na yon kapag bumalik pa uli yun dito. Teka, tay. Naisip ko lang. Baka yung mga manananggal na yun ang dahilan ng pagkawala ni Kuya Kokoy at ng mga kaso ng pagkawala dito sa ating lugar. Yung mga natagpo ang wakwak ng dibdib at tiyan, sila ang may kagagawa nun at hindi ang mga sindikato. Sinalat ni Mang Eric ang kanyang sentido. Mabuti pa, anak. Pahinga na tayo. Ayokong pag-usapan yan sa ngayon. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga kababalaghang nararanasan ko ngayong gabi. Relax ka lang, tay. Ikaw na munang maiwan dito sa bahay bukas, ha? Maaga ako. Alam ko, tay. Sige na, matulog na kayo. Pakipatay ang ilaw. Nagtaklob ng kumot ang ama niya. Pinindot ang switch ng bumbilya. Sa palagay niya na-trauma ang kanyang ama nang makakita ng bagong nilalang na kailanman ay hindi nito lubos na mapaniwalaan. Hindi naman makatulog si Chukoy, kaya pinakain niya ang asong nanatiling dilat. Malalim din siguro ang iniisip nito. Yun ang pakiwari niya. Tulog ka na, Choco. Dadating din si Kuya Kokoy, ha? Huwag kang mag-alala. Iuuwi natin siya dito ng buhay. Pinaamo niya ito hanggang sa tuluyang pumikit. Para makasiguro din sa kanilang kaligtasan, naglagay siya sa iba't ibang bahagi ng bahay ng mga asin. Binudburan niya mga bintana at pinto na maaaring sumilip ang nakakatakot na nilalang. Binuksan niya ng bahagya ang jalousie. Matama niyang tinignan ang tapat ng kanilang apartment kung saan naninirahan si Aling Veronica. May naririnig kasi siyang hindi kaaya-ayang tunog sa loob nun, dahilan para tamaan siya ng matinding kuryosidad. Aling Veronica, una pa lang kay nahinala na mga kinikilos mo at pinapakita sa aming kabaitan. Hindi kaya pakitang tao ka lang dahil may binabala ka sa aming masama? Nagkaroon na siya ng suspetsa sa bagong lipat nilang kapitbahay. Hindi kaya ikaw ang kumuha sa kuya ko? Malamang at posibleng ikaw ang aswang at yung lalaki na yon ang asawa mo. Isinara na niya ang bintana. Hindi siya pinatulog ng mga paghihinala.
Maraming gumugulo sa isipan niya. Nagkakaroon na siya ng anxiety. Halo-halo ang nasa utak niya. Nagising si Choco at nilapitan siya kung saan siya nakaupo sa couch kakaisip. Nabura lahat ng mga isipin niya nang humagod ang mga kulay tsokolate nitong balahibo sa binti niya. Alam mo talaga kung paano pag-aangin ang loob ko, ha? Tara na nga dito, tabihan mo ako. Yakap kita, ha? Tumabi rin si Choco sa kanya at nahiga sa couch. Nakaramdam ng komportable ang binata. Tuluyan ding nilamon ng kaantukan nang di kalaunan si Chukoy. Hindi na naabutan ni Chukoy ang amang si Mang Eric paggising niya ng pasado 9:00 ng umaga. Bumangon siyang tila nakalaklak ng alak kahit hindi naman siya umiinom. Hilong-hilo kasi siya, para bang may hangover. Bumalik siya sa pagkakahiga para mahimasmasan. Nang normal nang tumatakbo ang utak niya, saka niya sinimula ng araw ng pagdadakot ng buhangin kung saan dumudumi ang alaga. Mapanghi kasi at amoy ebak ang paligid, kaya alam niyang nagpoop si Choco. Nasaan na ba yung Choco na yon? Ba, di man lang tinabunan ng lupa ang dumi niya. Tinuruan na nga eh. Hinanap niya ang alagang aso sa haligi ng apartment. Hindi niya kasi matagpuan ang pasaway na nilalang sa may sala. Hanggang sa dumako siya sa labahan. Uy Choco, anong ginagawa mo dyan? Sabog-sabog ang mga labadang hindi maasikasong laban. Para bang may kinakalkalang aso. Nang mahanap nito ang pakay, kinagat yun ni Choco sa bibig. Dinala yon sa kanya ng askal. Sa lubong ang kilay na siniyasat yon ng binata. Kamiseta kasi yon na sinusuot ng kanyang kuya. May bahid ng natuyong dugong marka sa manggas nito. Yon ang huling suot ni Kokoy simula nang mawala ito. Paniguradong hinubad yon ng kuya niya bago ito mawala. O sa pilitang ipinahubad sa kanya para hindi magamit na ebidensya laban sa suspect. Ano, Choco? Sa tingin mo, ipapakita ko ito sa pulis para makatulong bilang ebidensya? Hinigit ni Choco ang t-shirt. Wari niya baka ayaw itong isurrender sa kahit kanino. Tila ba may isip si Choco na inamoy-amoy ng mabuti ang damit na yon. Ninanamnam ng alaga niya ang paglanghap dito upang maging pamilyar ito sa amoy. Oras na hahanapin na nito ang kanyang kapatid. Di nagtagal, nagsimula na ang misyon ni Choco para hanapin ang kanyang kuya Kokoy. Lalabas na sana sila ng apartment nang umangil ito sa hindi niya malamang dahilan. Napaatras si Chukoy nang humakbang din paatras ang aso. Choco? Anong problema? Tao po. Chukoy, nandiyan ka ba? Nabusesan niyang nasa labas ng kanilang apartment na tumatawag. Ang isang buwang kalapit-bahay na si Aling Veronica. Balak niya sanang hindi sagutin ito, pero makulit si Choco. Tumahol ito ng tumahol na ikinagat ng kanyang labi sa pagkadismaya. Bayan, sabing huwag tatahol eh. Tuloy, alam na niyang nandito ako. Yes po, opo, nandito po ako. Pinagbuksan niya ang ginang na may tanga namang bagong ulam na ibibigay. Pero gayon na lamang ang gulat niya na sa di inaasahan ay dinaluhong ang may edad na babae ng alaga niya. Mataas nitong nilundagan si Aling Veronica, saka sinakmal sa may braso. Tumapon sa duster nito ang mainit na sabaw ng sinigang na bitbit. Naghisterya ang ginang. Tulong! Saklolo! Aray! Tulong! Tumumba si Aling Veronica sa sahig. Hindi niya naman maawat ang asong naging mabangis nang makita ang ali. Aray ko, Chukoy! Dinidiinan niya! Dinidiinan niya! Aray! Tulong! Dumampot ng tsinela si Chukoy at pinagahampas ang ulo ng alaga. Kahit labag sa kalooban niya ang gawin yon. Choco! Bitawan mo si Aling Veronica! Bitaw!
Kumalma ng marahan si Choco. Tumutulo ang laway nitong kumala sa pagkakakagat sa braso ni Aling Veronica. Kinuha niya si Choco na nakabuka ang bibig. Ramdam na ramdam niya ang hingal nito. Habang ang ginang namimilipit sa sakit. Aling Veronica, sorry po. May turok naman po ng anti-rabies tong si Choco. Nagiging territorial lang po siya kapag may hindi kilalang nakakapasok dito sa apartment namin. Mabuti pa po, daling ko na po kayo sa klinik para magamot po yung kagat nyo. Tinulungan niyang itayo ang ginang. Sa halip na itabig siya nito, wala itong reaksyon na masamang tumingin sa kanya. Aling Veronica, sorry po talaga. Halika po, punta po tayo sa klinik. Nahagip niya ang marka ng kagat ng aso niya sa braso ni Aling Veronica. Unti-unti yung nawawala na parang bula. Nanlaki ang mga mata ni Chukoy at nagiiling. Namamalikmata na yata siya sa puntong yun. Nakarinig na naman siyang muli ng galit ng ngir-ngir ni Choco, pero hinele niya yon na parang baby. Tinalikuran siya ng ginang na may hatid na kakaibang presensya. Pumasok ito sa paupahang apartment na wala man lang karekla-reklamo sa ginawa ng kanyang alaga. Pinagmasdan niya ang nagkapira-pirasong pinggan sa sahig. Nilinis na lamang niya yon para hindi mabubog ang papasok at lalabas. Bakit mo ginawa yun kay Aling Veronica, ha? Pinagsabihan niya ang alagang si Choco. Nakalawit lamang ang dila nito gaya ng dati. Nagpapakyut, nagpapaawa. Tumalon ito sa kanyang bisig. Saka bumalik ulit sa kamiseta ng kanyang kuya Kokoy. Inamoy nitong muli yun bago lumabas ng apartment. Mabilis na pumulas ng takbo ang aso. Dire-diretso patungo sa tapat ng nirerentahang apartment kung saan nakatira ang ginang. Hoy, Choco! Saglit! Hintayin mo ako! Hinabol niya ang kanyang alaga patungo sa likuran ng apartment na yon sa likuran. Pasalamat na lamang siya na walang dumaang sasakyan nung panahong yon. Kung hindi ay sa ospital siya pupulutin. Pagkarating sa likod ng bakuran, may hinuhukay si Choco na lupa gamit ang mga kamay nito. Bumaling siya sa apartment kung sakaling matunugan sila ni Aling Veronica. Tinulungan na rin niyang hukayin ang hinuhukay ng alaga. Ilang sandali pa, may hinigit ang aso doon. Sumabog ang amoy ng nangangalingasaw na baho nang tuluyang natanggal sa nakabaong lupa ang hinigit ni Choco. Isa yung maduming barong. Gutay-gutay na yon at meron pang mantsa ng natuyong dugo. Hindi mawari ni Chukoy kung anong kinalaman nun sa pagkadiskubre ng katotohanan kung nasaan ang kanyang nakatatandang kapatid. Naitutop niya ang bibig ng tumindi ang nakakasukang paghukay nila sa gutay-gutay na barong. Humukay ulit ng lupa sa bakuran ng likuran ng apartment na yon si Choco. Inisip na lamang niya na amoy lang yon ang nabubulok na laman bago siyasatin ang bagong natagpuan ng alagang aso. Napalunok siya't nahindik sa natagpuan ni Choco. Isa yung bungo ng tao, kasama ang mga halo-halo nitong buto. Lintik na yan! Ano yan? Bigla ang kanyang pag-atras hanggang sa napatid siya ng malaking tipak na bato. Malakas na naunang bumagsak ang kanyang puwet. Choco! Halika na! Hoy kayo! Anong ginagawa nyo dito? Tarantang tumayo ang binata na kinuha si Choco na patuloy pa ring naguhukay sa may bakuran. Mabilis na umuwi ito patungo sa apartment at madaling isinara ng malakas ang pinto. Ibinaba niya ang alagang asong nagpupumigla sa kanyang mga bisig. Hindi na normal na tumatakbo ang tibok ng kanyang puso sa mga nalaman. Posibleng tama ang kutob niya at paghihinala. Ibig sabihin, si Aling Veronica, siya ang aswang at ang dumukot kay kuya. Ang panginginig na nararamdaman niya ay sagad sa kanyang kalamnan at buto. Hindi niya lubos maisip na ang bagong kapitbahay nila sa tapat ng apartment
ang suspetsa niyang dahilan ng pagkawala ng mga tao sa lugar nila. Nakatitiyak din siya na bago ibaon ng mapagbalat kayong ginang ang mga buto nito, nilantakan muna't pinakinabangan ang laman loob nito. Ang ipinagtataka lang niya, bakit may gula-gulanit na barong na natagpuan ng alaga niya dun sa hukay ng bakuran kasama mga buto ng labi ng isang biktima. Hindi kaya patay na mismo yung katawan ng biniktima ni Aling Veronica bago nito kinuha ang lamang loob? Ang gulo. Hindi ko na talaga alam. Sinalat niya ang ulo niya at napasabunot ng buhok dahil sa halo-halong isipin niya. Nilapitan niya ang askal na si Choco na nakatanghod sa kanyang harapan. Gaya ng dati, hinimas niya ang ulo na nito. Nasasarapan naman ang alaga niya sa ginagawa niyang yon bilang amo. Ano, Choco? Gutom ka na ba? Mamayang gabi, tulungan mo ko ha. Ikaw lang ang makakatulong sa akin na mahanap si Kuya Kokoy. Sana tama ang kutob ko na si Aling Veronica ang pumapas lang dito sa ating lugar. Sana buhay pa si Kuya. Naiyak na si Chokoy. Huhulihin natin mismo sa akto ang babaeng yun. Magiliw na tumahol si Choco bilang pagsang-ayon sa kanyang plano. 6:00 ng gabi, lubog na ang araw. Nabalutan na rin ng dilim ang kapaligiran. Naghanda na si Chokoy at alaga niyang si Choco para sa matinding pag-iimbestiga sa ikinikilos ni Aling Veronica. At kung meron pa bang mahuhukay sa likuran ng bakuran ng inuupahang apartment ang kanyang alaga. Pinagsabihan niya si Choco na huwag tatahol para hindi sila mahuli ng ginang. Bumait ang aso na binibigyan ng dog food sa tuwing sumusunod ito sa kanya. Very good, Choco. Sumunod ka sa akin. Hila-hila niya ang taling nakakabit kay Choco. Perpekto ang kanyang kasuotan. Itim na itim. Nang sa gayon, hindi madaling makita ang ikinikilos niya sa dilim. Marahan silang parehong tumungo sa apartment sa likuran ng bakuran. Nagbabaka sakaling baka makatagpo ulit si Choco ng kakaiba na maaaring magamit na pruweba laban sa bago nilang kapitbahay na naninirahan sa apartment na yon. Pagkarating ng dalawa sa bakuran, may hinahanap ang ilong ng aso. Malikot ito na hindi niya malaman hanggang sa may matagpuan ng amoy nito at nag-umpisa nang maghukay. Lumibot si Chokoy at pautik-utik na tumitingin sa likuran. Baka kasi mahuli sila ni Aling Veronica nang walang kaalam-alam. Nang makapaghukay ng tamang lalim si Choco, pumutok muli ang nakakasulasok na amoy na yon, dahilan upang maging masela ng kanyang sistema. Hindi niya maatimang sumabog na amoy. Pinigilan niya ang tangkang pagduduwal. Nilunok niya yon, tinakpa ng ilong at bibig. Natagpuan ni Choco ang isang bulto ng mga buto. Diyos ko, anong klaseng halimaw si Aling Veronica? Di pa man siya tapos na patutuhanan ang mga madilim na nadiskubring nangyayari sa bakurang yon, bigla siyang napapitlag sa pagtahol ni Choco. Nanlaki ang mga mata ni Chokoy na may hahabulin nito. Tuluyang nabitawan ng binata ang tali na hawak niya sa alaga dahil sa pagiging agresibo nito at matuling tumakbo na tila may hinahabol. Choco! Sandali! Imbes na mananatiling tahimik lamang ang kanilang planong pag-imbestiga, napurnada pa dahil sa may nakitang alaga na hindi niya mawari kung ano. Sinundan niya si Choco. Sobrang tuli ng pagtakbo nito na hindi niya mawari kung saan ito liliko. Tumigil ka, Choco! Hintayin mo ako! Lumusot ang aso sa makitid na eskinita. Sinubukan niyang ipilit na isuot ang sarili sa masikip na lugar. Saktong nagkasya naman siya doon. Pero limitado lang ang kanyang pagkilos. Nang makarating sa dulo ng eskinita, nagkaroon siya ng gasgas at galo sa braso. Natagpuan niya si Choco na tinatahula ng pamilyar na bulto ng taong yon na nakatalikod. Pero hindi pa siya nakakasiguro. Tinawag niya ang pangalan ng lalaking nakahubad ang pang-itaas na nakatalikod.
Kuya? Kuya Kokoy! Ikaw ba yan? Ni hindi man lang siya nilingon nito, bagkus at dumi pa ito. Tumingala ito sa itaas. Labi siyang nanghilakbot nang may parang may umuumbok sa likuran ng lalaki. Napatakip siya ng bibig nang biglang pumutok ang umuumbok nun at lumitaw ang mga malapaniki nitong pakpak. Nagsisihabaan din ang mga kuko nitong nangingitim. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Bilog na bilog ang buwan. Nasisikatan ng katawan nitong magtatangkang matanggal sa kalahati nitong katawan. Imposible, kuya. Hindi ikaw yan. Nanginginig ang mga palad niyang nasilayan na humihiwalay ang pangitaas na katawan sa bewang nito ng paunti-unti. Pumagaspas ang malapaniki nitong pakpak. Nang tuluyan ang humiwalay ang katawan nito sa ibaba, humarap sa kanyang aswang na lumilipad. Nakakarimarim na ang itsura nito. Lukot ang muka, pero pamilyar pa rin siya sa figura ng hubog ng mukha ng kanyang nakatatandang kapatid. Kuya, ikaw ba talaga yan? Pero, paano? Tinilian siya ng manananggal na yon. Tinakpan niya ang magkabilang tenga sa tindi ng ingay na nililikha ng aswang. Tila naninindak ito. Epektibo naman dahil napapaatras siya sa tindi ng takot niya sa halimaw ng gabi. Nakahanda na ang mga pangil nito upang sunggaban siya, maski ang matatalim nitong mahahabang itim na kukong gamit nito sa pagdukot sa kanyang puso. Sasalakayin na sana siya ng lumilipad na halimaw nang humarang si Choco. Galit itong tinatahulan siya. Sa puntong yon, nasindak naman ang manananggal habang matapang na sumusulong ang aso sa mapanganib na alagad ng kadiliman. Choco! Lumayo ka! Si Kuya Koko yan! Wag! Hindi na niya napigilan ang kanyang alaga. Tinalunan nito ng sobrang taas ang aswang. Kakagat na sana si Choco ng alertong kumalmot ang manananggal. Bumalandra ang aso sa konkretong pader. Umatungal sa sakit ang aso. Namarkahan muli ng kalmot ang kanyang alaga. Dinaluhan niya si Choco na nanginginig na para bang naghihingalo. Kuya Kokoy! Si Choco yan! Lumipad ng napakataas ang aswang palayo. Habang tinatanaw ang kanyang kuyang, gulong-gulo pa rin ang isip kung bakit nagkaganoon ang anyo ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Iniwan niya sa eskinitang yon ang pang-ibabang katawan ng kanyang Kuya Kokoy at dali-daling umuwi sa bahay. Ginamot niya ang aso gaya ng naobserbahan niya sa vet kung paano lunasan ang kanyang aso. Malakas si Choco kaya hindi ito basta-basta malalagutan ng hininga. Nakatulog na lamang ito habang binebendahan niya. Hindi ko akalain, Choco, na aswang si Kuya Kokoy. Pero bakit? Siya ba ang kasama ni Aling Veronica na pumapatay ng mga tao sa lugar natin? Kaya ba siya nawala? Dahil aswang siya? Sa kalagitnaan ng pag-iisip, dumating naman si Mang Eric at naabutan ng ganong muling kalagayan ng asong inaalagaan. Oh! Napano si Choco, anak? Bakit duguan na naman siya? Sasagot na sana si Chokoy sa ama, pero narinig niya ang pag-angil ni Choco. Ramdam nito na galit ang kanyang alaga sa ama sa hindi niya malamang dahilan. Shh, Choco, yan ka na naman eh. Bakit mo naman inaangilan ngayon si tatay? Doon ka na nga muna sa kulungan. Isinilid niya si Choco sa dog cage at huminto na rin ang pag-ungol nito. Diyan ka muna. Mamaya papakawalan na rin kita. Anak? Ay, tay. May kailangan ka pong malaman. Tungkol po kay kuya. Nanliit ang mga mata ng Ginoo sa ibinungad niya sa kanyang tatay. Anong balita kay Kokoy? Nahanap mo na ba ang kuya mo? Tay, si kuya po. Manananggal po siya. Isa po siya sa aswang na nag-aahasik ng lagim dito sa ating lugar.
Napanganga naman si Mang Eric. Hindi pa napagtatanto ng may edad na lalaki ang inihayag niya rito. Tsukoy, imposible. Hindi aswang ang kuya mo. Baka naman, hindi yun ang kuya mo. Iba yun. Hindi siya halimaw, anak. Ano ba, Tay? Kitang-kita po ng dalawang mata ko kung paano mahati ang katawan ni kuya mula sa dalawa. Tapos, yung short niya na maong, yun ang huling suot niya nung huli kaming nagkita. Pilit niyang kinukumbinsi ang ama upang maniwala. Hindi talaga, anak. Sige po, Tay. Sumama ka po sa akin sa may eskinita, malapit lang po dito sa atin. Nandun po yung kalahating katawan ni kuya. Napailing si Mang Eric na waring hindi pa rin naniniwala sa kanya. Mabuti pa, matulog ka na lang. Dala lang yan ang kakaisip mo sa kuya mo. Kaya pati yun ang bibiktimang manananggali, napapagkamalan mong kuya mo. Seryoso po ko, Tay. Puntahan po natin yung sa eskinita. Nandun ang kalahating katawan ni kuya. Ano ba? Maniwala naman po kayo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang Ginoo. Naupo ito sa malambot na sofa. Napapikit siya, dulot ng stress sa anak. Pagod ako, anak. Pwede bang ipagpabukas mo na lang yung suspetsang yan? Bukas na natin ang gabi asikasuhin ang paghihinala mong imposibleng mangyari. Tay, anak niyo si kuya. Susukuan niyo ba siya? Di ba ang isang ama, hindi napapagod alang-alang sa kapakanan ng anak? Dumilat si Mang Eric at matalim na nakipagsukatan ang tingin sa kanya. Aba, ako pa ang tuturuan mo ng ganyan? Wala naman po kayo kasing pakialam kay kuya eh. Hayaan niyo na lang po bang makakain siya ng laman loob sa labas? Makapambiktima ng mga inosenteng tao? Ganun po ba, Tay? Doon naman tila nang gigil si Choco na nasa kulungan at tahol ng tahol sa pagtatalo ng mag-ama. Animoy inaawat silang dalawa. Hindi naman sa ganon, anak. Pero, Wala kayong pakialam? anak, makinig ka muna sa akin. Kung anak niyo talaga ako, dapat maniwala kayo sa akin, Tay. Yung kalahating katawan ni kuya, nasa eskinitang yun. Tirik ang mga mata ni Mang Eric. Inisman sa anak, para lang mapatahimik siya, pinagbigyan na siya nito. Sige, anak, sasama ako sa'yo. Tingnan natin kung kuya mo nga ang isa sa aswang. Isang pagtango ang sinagot ni Chukoy. Kinausap niya ang alagang aso na nasa dog cage. Dito ka lang, Choco, ha? Bantayan mo tong bahay. Ay, ikakandado na lang pala namin para walang makapasok. Behave ka lang dyan, ha? Good boy. Magiliw na tumahol si Choco. Lumabas na ang mag-ama at pinuntahan ang eskinita kung saan natagpuan ng binata ang kalahating katawan ng kanyang kuya. Panigurado, nagpapagala-gala pa ang pang-itaas na katawan ni Kokoy ng mga sandaling yon. Alauna pa lang ng madaling araw, tiyak siyang naghahanap pa ito ng mabibiktima para sa hapunan nito. Sumuot ang mag-ama sa makitid na lugar na yon. Pagkarating sa dulo, takang-taka ang binata na wala na doon ang kalahating katawan ng kuya Kokoy niya. Imposible. Dito namin nasaksihan ni Choco ang pagpapalit ng anyo ni kuya. Dito nahati ang katawan niya. Paanong... Anak, naiintindihan ko na miss mo na ang kuya mo. Pero sana, huwag mo sirain ang utak mo sa kaiisip sa kanya. Baka ikaw naman ang mapano. Sige ka, paano pa natin mahanap ang kapatid mo? Tay naman, maniwala ka naman po. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagpalit ng anyo bilang manananggal si kuya dito sa eskinita. Tsaka, may nalaman pa po kami tungkol kay Aling Veronica. Yung sa bakuran niya, may mga nakalibing po doon na mga buto. Nalungkot ang ekspresyon ng kanyang ama. Bumakas naman ang pagkadismaya sa itsura ni Chukoy. Hindi ka po ba naniniwala? Di bale, anak. Kapag nagkaroon ako ng oras, ipapacheck up kita. Hahanap tayo ng magaling na psychologist.
Tay, ano ba? Hindi po ako baliw. Maniwala ka naman sa akin. Umuwi na tayo. Tay, ano ba? Huwag ka nang makulit, Chukoy. Ikaw po makulit dyan, Tay eh. Ayaw niyo akong paniwalaan. Sabi ko naman sa'yo, ipagpabukas na natin ang paghahanap sa kuya mo. Kung ayaw niyo akong paniwalaan, hindi ako uuwi sa inyo. Hahanapin ko si kuya. Hahanapin ko kung ano ang totoo. Chukoy, saan ka pupunta? Anak, bumalik ka dito. Huwag kang tumakbo, anak. Iniwanan na lamang niya sa eskinitang yon si Mang Eric. Hindi muna siya uuwi sa apartment nila hanggat may tutuklasin siya at di matahimik ang kalooban niyang malaman kung ano ba talaga ang kanyang kuya. Nauna niyang naisip puntahan ang likuran ng paupahang apartment sa bakuran ni Aling Veronica. Huhukayin niya yon na hindi matutunugan ng ginang. Malakas ang pakiramdam niyang kasama ito ng kanyang kuya na naghahasik ng lagim sa gabi. May mahabang pala siyang nakuha. Hindi pa man niya naibabaon ang pala sa lupa, napukaw ang atensyon niya sa isang pagtahol. Bumalikwas ng lingon si Chukoy. Choco, paanong? Tumakbo sa kanya ang alagang aso at dinilaan ang kanyang muka. Napahiga si Chukoy at tuwang-tuwa na tinanggap ang malagkit nitong laway. Naisip niya na baka nag-aalala din si Choco sa kanya, kaya gumawa din to ng paraan para makatakas sa kulungan at sundan siya. Napaka-sweet naman ng Choco ko. Pinaamo niya ang naglalambing na alaga. Nang tumahimik na, sa kanya inutusang pahukayin muli ang aso sa bakura na yun. Bilisan mo, Choco. Baka maabutan tayo. Kailangan nating makakuha ng mga buto. Huwag mo ngangat-ngatin, ha? Nagbiro pa ito sa aso na abalang naguhukay. Inalala niya ang sugat na tinamo ng aso sa aswang niyang kapatid kung lumalaki. Pero nang tumitiklop naman at hindi na masyadong nagdudugo, nakahinga siya ng maluwag. Malalim ang bawat hukay ni Choco. Natagpuan nila ang bungo ng isang taong iniaho ng askal. Binalot niya yon para magsilbing pruweba na ipapakita sa kanyang ama na may kababalaghang ginagawa nga si Aling Veronica. Maghuhukay pa sanang muli si Choco sa ibang panig ng lupa ng bakuran na inilibing ng ginang. Nang kapwa, mapalingon sila sa itaas. Tumingala ang mag-amo. May malakas na ik-ik silang narinig. Kayong dalawa! Bakit ninyo binubulabog ang bakuran ko? Hindi nila inaasahan ang pag-atake ng lumilipad na aswang sa itaas. Choco, dapa! Mabilis niyang niyakap ang alagang aso at nagpagulong-gulong upang hindi sila mahagip ng matatalim nitong kuko. Muli ulit aatake ang bruhang manananggal sa itaas, kaya gumulong ulit ang dalawa sa bakurang yon. Sa pangatlong beses na pagsalakay nito, ang bungo na bitbit niya na nakaipit sa kanyang kilikili, buong puwersa niyang ibinato yon sa pagmumuka ng halimaw. Sakto sa ulo nito, nagpagewang-gewang sa himpapawid ang aswang. Doon na nakakuha ng pagkakataon sina Chukoy at Choco na tumakbo. Hindi muna sila bumalik sa tinitirang apartment dahil may humarang sa kanila na hindi na lubos na inaasahang halimaw din sa himpapawid. Kuya Kokoy! Halos lipa rin sila ng hangin sa lakas ng pagpagaspas ng malapaniki nitong pakpak. Mabilis na kumaripas ng takbo ang mag-amo sa kabilang dako ng kalsada. Tumawid sila doon. Laking pasalamat nila na wala nang gaanong dumadaang sasakyan sa ganoong 10 oras ng gabi. Tahol ng tahol si Choco. Waring galit na galit ang hayop sa dalawang halimaw na humahabol sa kanila. Saan na tayo pupunta ngayon, Choco? Napabalikwa siya ng lingon. Parehong nakadipa ang mga braso ng dalawa. Handa talaga silang atakihin para maging hapunan nila. Napakatuli ng dalawang aswang sa himpapawid. Sa bagay, dahil kalahating katawan lang nila ang bitbit, ay mabilis at alerto silang nakakakilo sa ere.
Sa kanilang katatakbo, nasumpungan nila ang isang tulay. Niyakap niyang alaga at nagbaba ng tingin sa ilalim ng tulay kung ano ang maaaring nakaabang sa kanila. Ilog yun na punong-puno ng samut-saring basura. Tumingala sila nang makarinig na namang muli ng maingay na pag-ungol sa dalawang aswang. Hinagkan niya ang asong si Choco bago naghanda at nag-usal ng maikling dasal. Iligtas mo kami, Panginoon. Huwag mo po kaming pababayaan ni Choco. Wala na silang pagpipili ang dalawang mag-amo. Muntik na silang nahagip ng matatalim na kuko ng aswang na si Kokoy. Nang magpatihulog ang dalawa sa tulay, tinanggap na ni Chokoy kung anong maaaring kahinatnan niya sa maruming basurang yon. Bumagsak ang dalawa sa malalim na parte ng ilog. Bumulwak pa ang tubig nun habang nilalamon sila ng maruruming basura doon. Kahit nasa malalim ng madilim na tubig, naririnig pa rin niya ang pag-atungal ng aswang. Sa isip-isip niya, dismayado ang dalawa nang hindi sila nahuli ng mga ito. Yakap niya ang asong umaalon-alon ng dibdib. Sanay siguro ang alaga na mabasa na may mga basura. Patunay na galing ito sa kalye. Nang makampanting wala ng mga tumutugi sa kanilang aswang, nilitaw na nila ang kanilang ulo sa tubig upang makahinga. Si Choco naman ay nagpayakap sa kanya habang sinasagwa ng mga paa para makalangoy patungo sa lupa. Kumakawag-kawag ang balahibo ng alagang aso. Pinapatuyo ang sarili. Habang si Chokoy, tila nakakain pa yata ng plastik na nakalutang sa ilong. Hinintay na lamang ng dalawa na magliwanag. Tiniyak muna niyang nakabalik na sa kanya-kanyang katawan ng mga manananggal bago nila puntahan ang tinitirang apartment para makapagpalit agad ng damit. Nakauwi silang hindi nila naabutan ang amang si Mang Eric. Sa palagay niya, baka hinahanap siya ng Ginoo o baka nagtatrabaho na sa pinapasukang punerarya. Ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Sa kabilang banda, may tampo siyang naramdaman sa may edad na lalaki dahil ayaw siyang paniwalaan ito. Nang makapagpalit na ng damit, sa kanya pinatuyo ang asong si Choco na hindi na naman mapakali. Tila ba may naaamoy na naman itong hindi kaaya-aya. Ikukulong na sana niyang muli ang alaga pero hinayaan niyang may hanapin ang pang-amoy nito sa kung saan. Nagtungo si Choco sa may isang sikretong silid ng ama sa itaas ng apartment. Hanggang sa magtungo sa may tukador na natatabingan ng puting tela. Hinigit ng aso yon gamit ang bibig. Nakaamoy siya ng malansa na may halong pabango. Sa pagbukas ni Chokoy ng isa-isa ng apartment ng drawer, nakita niya ang mga gamit ni Mang Eric sa pag-eembalsamo. May bahid ng dugo ang ginagamit nitong pangturok ng formalin ng patay. Pero hindi malaman ng binata kung bakit yun ang napansin ng matalino niyang alaga. Hanggang sa tumahol ito sa kanya. Inagaw niya ang atensyon nito. Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Choco? Hoy, teka lang! Saan ka pupunta? Lumabas ito ng sikretong silid ng ama sa naturang apartment na yon. Hanggang lumabas na nga ito ng apartment. Para bang gusto nitong sundan siya ng alaga. Sumunod nga ang binata. Nararamdaman niyang baka malalaman na niya ang katotohanan kapag sinundan niya si Choco sa puntong yon. Nakailang liko ang aso na yon sa may eskinita, kung saan nakaengkwentro niya ang kapatid na aswang. Hanggang sa tumagos sa kabilang kalsada bago nito napagtanto kung saan siya dinala ng alaga. Teka Choco, ito yung punerarya kung saan nag-eembalsa mo si tatay ah. Bakit mo ko dito dinala? Nakatanghod lamang sa kanya ang askal. Lawit ang dila nito. Hinihintay siyang pumasok ito sa punerarya. Pero hindi niya alam kung paano. Tumayo si Choco tapos naglakad sa likuran ng punerarya. Tumalon ito sa bakod. Umakyat na rin si Chokoy kahit na hindi niya gusto ang kanyang kutob na mga oras na yon. Nang tagumpay nang makapasok sa likuran ng punerarya, marahan ang paghakbang niya upang hindi siya makagawa ng anumang ingay.
Para siyang ninjang dumikit sa likuran ng pinto bago pumasok. Sinenyasan niya si Choco na doon lang magbantay sa labas. Baka may ibang tauhan ng punerarya ang makakita sa kanila. Ang alaga ang magsisilbi niyang watcher sa labas ng punerarya. Pagpasok sa likuran ng punerarya, kumubli agad siya sa stainless na tukador nang may dumaang lalaki. Tulak-tulak ang stretcher. May nakahiga doon sa stretcher na lalaking dilat na ang mga mata. Nakabuka ang bibig nito. Palagay niya ay patay na. Dadalin siguro yun sa morgue kung saan inaayusan ng kanyang embalsamador na ama. Limitado lamang ang bawat hakbang na ginagawa niya hanggang sa makarating sa pinto ng morgue. Nakasilip pa siya sa babasaging bintana kung saan isinasagawa na sa lalaking yon ang proseso ng pag-eembalsamo dito. Pinaliguan muna ng ama niyang si Mang Eric ang bangkay. Nilinisan ng maigi. Nang matapos maayos na malinisan, saka ito kumuha ng mga aparato at injection na ginagamit sa pagpe-preserve ng patay. Pero nahindik siya nang hindi ang unang hakbang sa pag-eembalsamo ang ginawa ng Ginoo sa patay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hiwain ni Mang Eric gamit ang medical cutter ang dibdib ng bangkay patungo sa tiyan nito. Buong lakas na winarat yun ng ama. Tapos isa-isang inaalis ang puso, atay, bato, apdo ng kaawa-awang lalaking walang buhay at inilalagay isa-isa sa garapon. Anong ginagawa ni tatay? Napatakip siya sa bibig sa nasaksihan sa ama niyang embalsamador. Mangiyak-ngiyak ito nang yung puso ng ooperahan niyang patay ay nilantakan ni Mang Eric. Sarap na sarap itong ninasab ang lamang loob ng patay. Umahon sa sikmura ni Chukoy ang nilamang tiyan niya kahapon at masuka-suka sa nasisilayan sa kanyang ama. Maduduwal sana siya pero pilit niya yung nilulunok para hindi siya magkalat doon. Tiniis na lamang niya mga kasukasukang ginagawa ng ama niya sa ooperahan nito. Nagpatuloy ito sa gagawin nito sa bangkay pero parang may tinawag sa kwarto. Maya-maya, lumabas ang dalawang taong tinawag ng kanyang ama. Isang babae at lalaki. Parehong nakamask ang dalawa. Nang maibaba ang kanya-kanyang mask, nadoble ang gulat niya kumpara nung huli sa dalawang taong tinawag ng kanyang ama. Walang iba kundi si Aling Veronica at ang kuya niyang si Kokoy. Nanlaki ang kanyang ulo sa nadiskubre. Hindi siya makapaniwala habang ibinibigay sa dalawa ng embalsamador niyang ama ang mga garapon na naglalaman ng mga organs ng patay na taong yon. Hindi na nakatiis si Chukoy. Pumasok na siya sa morging yon. Tay! Bumakas ang pagkagulat sa mukha ng tatlo sa sorpresang tumambad sa kanila. Anak, Chukoy! Anong ginagawa mo dito? Magtapat ka sa akin, Tay. Kuya Kokoy, Aling Veronica, mga aswang ba kayo? Lakas loob niyang tanong. Nanatili sa pwesto ang tatlo. Kapareho din niya, hindi rin sila makapaniwalang darating si Chukoy sa morging yun. Maghunos dili ka, anak. Pwede bang sa bahay na lang natin pag-usapan? Hindi, Tay! Kailangan ko ng sagot nyo. Aswang ka ba, Tay? Gaya ni kuya at ng babaeng yan? Nagbaba ng ulo ang may edad na lalaki. Pinahira nito ang dugong bumahid sa bibig. Nakita niya ang paggalaw ng ulo ni Mang Eric. Pataas at pababa. Ibig sabihin, aminado rin itong may lahi din tong halimaw sa dalawa. Pero anak, hindi kagaya ng kuya mo at ng asawa ko na nagbabago kapag madilim na. Aswang ako pero tao pa rin ako. Cannibalism! Hindi ko kayang humiwalay ang katawan ko at pinili kong maging ganito ako. Para sa'yo. Ano? Anong asawa mo si Aling Veronica, Tay? Natameme si Mang Eric. Nagkatingin na naman sina Kokoy at Aling Veronica.
panahon na siguro, Eric, para malaman na niya ang buong katotohanan. Anong totoo, Aling Veronica? Kuya Kokoy, magsalita ka naman dyan! Bakit ka nawala nung nakaraan, ha? Alam mo bang alalang-alala ako sa'yo nun? Hindi ka man lang nagparamdam sa amin? Nasaan ka nun, kuya? Hindi makatingin ng diretso si Kokoy na sumagot sa kanya. Ang totoo niyan, Chukoy. Nawala ako nun dahil oras ko na. Anong oras mo na? Oras ko na para maging halimaw. Yun na ang araw na yung itim na sisiw ay nabuhay muli sa katawan ko. Mali ang kalkulasyon ko na sa susunod na taon pa ako magkakatawang aswang tuwing gabi. Nang sinabi sa akin ni nanay, Bumaling siya sa direksyon ni Aling Veronica. na oras ko na, nag-hysteria ako kasi hindi ko tanggap. Nagpambuno kaming dalawa nun sa bahay habang wala ka. Sinubukan pa akong ipagtanggol nun ni Choco. Sinakmal niya si nanay sa braso. Nasaktan niya si Choco nun. Pero yun, prinotektahan ko pa rin ang alaga natin kasi alam kong mahal na mahal mo siya. Narinig niya ang pagkabasag ng tinig ng kanyang kuya. Nagbabadya na ang pagbuhos ng emosyon nito. Habang si Chokoy, naguguluhan pa rin ang utak. Ibig bang sabihin nun, hindi ka talaga nag-abroad sa Saudi? Nagsinungaling ka sa amin ni tatay? Dahil nagkakatawang aswang ka sa loob ng 10 taong yun? Akala ko, hindi mabubuhay ang itim na sisiw sa katawan ko. Kasi napagamot ko na ito kay Lola, sa nanay ni Nanay Veronica. Pero pansamantala lang pala yun. May taning din ang hindi ko pagkatakam sa laman ng tao. Napasabunot ng buhok si Chokoy. Windang na windang siya sa mga nadiskubre na hindi niya matanggap sa sarili. Anak, huwag mo akong tatawaging anak! Chokoy, inilihim namin sa'yo lahat ng ito dahil tinuring ka na namin parang isang tunay na pamilya. Sana naman, intindihin mo kami. Kahit masakit sa akin, Chukoy, nagpaubaya akong hindi ko makasama ang mag-ama ko para lang mapagtakpan ang sikreto ng aming lahi. Nagsakripisyo ako para lang magkaroon ka ng maituturing mong pamilya ng ama't kapatid. Kaya sana maintindihan mo ang Tatay Eric at Kuya Kokoy mo. Makailang ulit na umiling si Chokoy. Tuloy-tuloy ang pagtakas ng kanyang mga luha habang isa-isang pinupukulan ng masasamang tingin ng tatlo. Kahit na! Nagsinungaling pa rin kayo sa akin! Dapat nung sanggol pa lang ako, hindi nyo na ako kinupkupa! Sa tanang buhay ko, nabubuhay lang pala ako sa kasinungalingan! Anak, huwag namang ganito. Mahal na mahal ka namin. Hindi na ako maniniwala pa sa inyo. Aalis na ako doon. Salamat na lang dahil binuhay niyo ko. Ayokong makasalamuha mga halimaw kong pamilya na nagpapanggap lang bilang tao. Hindi na niya pinakinggan ang tawag ni Mang Eric at Kuya Kokoy niya. Umalis na lamang si Chokoy sa puneraryang yon kasama ang kanyang asong si Choco na may sama ng loob. Ang mga nakalibing pala sa bakuran ni Aling Veronica sa apartment na yon ay ang mga patay na katawan ng tao na inooperahan ni Mang Eric. Yung mga bangkay na pinupuntirya nilang kainin, ang mga taong pariwara na ang buhay na walang nagka-claim na pamilya. Mga pulube o hindi kaya'y mga kriminal. Hindi na alam ni Chokoy kung saan pupunta ngayon. Balak niyang hanapin ang tunay niyang mga magulang o hindi kaya kamag-anak. Pero hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Sa kasalukuyan, kasama ang asong kalye na si Choco, nakatira silang dalawa sa may lansangan. Namamalimos, gumagawa ng paraan upang mabuhay. Ayaw niya nang bumalik sa pamilya ng mga aswang na yon. Basta kasama niya ang alagang si Choco, kontento na siya. Walang mapagpanggap at hindi siya kailanman sasaktan sa dulo. Kung hindi dahil sa askal na si Choco, hindi niya malalaman sa huli
ang tunay niyang pagkatao na walang dugong aswang. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!